Kung alam mong darating ang isang hari sa bahay mo bukas, anong gagawin mo? Malamang lilinisin mo ang lahat, wawalisan ang sahig, pupunasan ang mga gamit, at itatago ang sirang upuan na matagal mo nang balak ayusin pero hindi mo pa nagagawa. Maghahanda ka. Ngayon, paano kung sabihin ko sa'yo, darating na ang hari ng mga hari, hindi sa isang malayong hinaharap na parang walang kinalaman sa buhay mo ngayon, hindi sa isang baka, siguro, balang araw na timeline, kundi malapit na. Babalik si Jesus. At heto ang totoong tanong, handa ka na ba? Dahil ang totoo, marami ang hindi handa. Namumuhay na parang may buong buhay pa silang nakareserba. Iniisip nila, magiging seryoso ako sa pananampalataya pagtanda ko na. Susunod ako kay Lord, pero sa ngayon, gusto ko munang enjoyin ang buhay. Pero binalaan na tayo ni Jesus, darating siya na parang magnanakaw sa gabi. Mateo 24:42-44. Walang paalala, walang countdown timer, walang notification sa phone mo na, "Hoy, may 24 na oras ka para ayusin ang buhay mo." Bigla na lang, at sa kanyang pagbabalik, hindi lang siya bibisita, maghahari siya. Ang tapat versus ang pabaya, isinalaysay ni Jesus ang talinhaga tungkol sa 10 babaeng abay na naghihintay sa kasalan, Mateo 25:1-13. 5 sa kanila ay handa, may langis ang kanilang mga ilawan. Ang 5 naman, naging kampante. Iniisip nila, may oras pa tayo mamaya. Pero dumating ang lalaking ikakasal, at ang mga hindi handa, na-miss nila. Isinara ang pinto, at yan ang babala. Sa pagbabalik ni Jesus, wala nang oras para maghanda. Kailangan handa ka na ngayon pa lang. Alam ko ang iniisip ng iba, bakit wala pa rin siya? Mahigit 2,000 taon na ang lumipas, pero yan mismo ang babala ni Jesus. Mag-iisip ang mga tao, matagal pa ang Panginoon, at magiging kampante na sila. Mateo 24:48-51. Isipin mo ang 2 lingkod, yung isa na natiling tapat, ginagawa ang trabaho, pinananatili ang kaayusan, nabubuhay na parang pwedeng bumalik ang Panginoon anumang oras. Yung isa naman, naging pabaya, ginawang laro ang buhay, at nang bumalik ang Panginoon, isa lang ang ginantimpalaan. Maghahari ka ba kasama niya? Dito madalas nagkakamali ang marami. Hindi lang babalik si Jesus para dalhin tayo sa langit. Babalik siya para maghari. At ang mga naging tapat, hindi lang manonood ng kanyang kaharian, maghahari sila kasama niya. Ayon sa pahayag 26, ang mga tapat ay maghahari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Isipin mo yon, hindi ka lang tinawag para maghintay ng langit. Tinawag kang maghanda para sa iyong bahagi sa kanyang kaharian. Hindi ito takot, layunin ito. Sapagkat sa pagbabalik ni Jesus, ang kukunin niya ay ang kanyang nobya, ang iglesia. At ang tanong ay hindi lang, naniniwala ka ba sa kanya, kundi, namumuhay ka ba para sa kanya? Paano maghanda, maging tapat, patuloy na sumunod kay Jesus kahit maraming nakakalito sa mundo, maging mapagmatiyag, mamuhay na parang pwedeng dumating siya ngayon, panatilihing may laman ang iyong ilawan, manalangin, manatili sa salita, magpuno ng banal na espiritu, dahil sa pagdating ng hari, ang handa lang ang makakapasok sa kasalan. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo, namumuhay ka ba na parang babalik na si Jesus? O namumuhay ka na parang hindi na siya babalik? Dahil handa ka man o hindi, darating ang hari. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang content. Suportahan kami sa pamamagitan ng pagkuha ng aming mga produkto o pagsali sa aming Patreon para sa maagang access, manatiling pinagpala at laging manatili sa kaharian